will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. It's a decision to make. Amen? Dapat mo desider gyud, si Papa gyud mo unag desider. As for me and my house, we will serve the Lord. Praise the Lord. Now, this evening, this is X-rated number 3. And the title of our message tonight is Why Baptists Don't Gamble. This is part 1. Why Baptists Don't Gamble. So, doon ay mga biblical reasons why Baptists do not allow yourself to be a victim or mo practice ka og sugal. Alright? So, sa atong kalibutan, acceptable kaayo ang sugal. In fact, accepted kaayo ng loto, accepted kaayong sweepstakes, accepted kaayong masyaw. Ayun masyaw, dakpon man. Pero accepted kaayo sa mga tao. Now, there are so many forms of gamble. Pwede mga games atong himoong gamble, volleyball, basketball, na bisan gani takyan, na bisan unsa na lang pwede na himong sugal mga igsoon. Anything nga imong gi-involve ang money, sugal na siya. So gidili na sa Ginoo para sa mga believers. Now dunay mga bersikulo mga kaigsunan nga atong i-learn tonight. I-learn na to para kanang tagaan gyud ta og linaw mga igsoon nganong gidili man ni sa Ginoo ang gamble. Alright, so let's all stand. Magampo ta sa di pa nato isgutan ang mga pointers. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful for your blessing tonight. Thank you, Lord, for that song, As for me and my house. And I pray, dear God, that you bless each and every one with wisdom. Help us, Lord, to understand your message. Help us, oh God, to be convicted and really have that desire in our heart, Lord, nga amo gyud ang likayan, ang sugal sa amo kinabuhi. I pray that you use me, empower me to preach your word, O God, to your people and for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Now, tulo lang sa kabutang atong isgutan tonight, kabahin sa mga kanang mga biblical reasons why Baptists do not gamble. And point number 1 sa atong lesson tonight, nganong dili man nato apilan ang sugal. Reason number 1, because gambling is an insult to God. Gambling is an insult to God. Remember, kinsa may nag-promise nimo that I will supply everything that you need. Ang Ginoo. Unsay reason nganong nisugal ka? Gamay ra kayo ang percentage sa mga tao nga nisugal sila kay para malingaw. Sultihan mo, ang sugal stressful. Pero lagi pipila ka percentage sa mga tao kanang dato na gyud kaayo anal. Lingaw-lingaw na lang nila mga kaigsunan. But majority sa mga taong nisugal because of money. They want to double their money. They want to have money, quick, instant money mga kaigsunan. Munang uban, mangutang pa sila kay ang pasalig nila, ibalik ligin ako, dubli pa ni, kuan ako ibalik nimo kay makadaog di ako. Di ba ako makadaog? Sa loto, mga kaigsunan, daghan na nakadaog. Pero, pipila sa mga nakadaog, wag hindi na nakuha ilang daog. Kay, mahadlok man sila mo claim. Ang uban, nawa ilang ticket. Ang uban, ihunana, pero sa pila kabok makadaog sa loto, mga kaigsunan, pila kabok na pildi. Ha? Usara may padagon, kada rafon, kada draw. Usara may padagon. So, kana nga draw, usay nakadaog, pila na pildi. Pila kabok tao na nasakit tungod sa kadaugan sa usa ka tawo.
mga kaigsuonan, mao na ato ang isgutan, maapin na siya sa ato ang topic karon. But atong sugdan mga igsoon, gambling is an insult to the Lord. Insulto ni. Dunay mga bersikulo para sa mga believers, mga kaigsuonan, sagdi lang ng mga unbeliever kay di pa concern nila ni mga bersikulo nga atong basahon. But we as believers, mga igsoon, let's go to Philippians chapter 4 verse 19. Ato man ay promise. Ato ni nga bersikulo. Apil ta nga giingnan sa Ginoo ani. Unsa may gisulti sa Bible, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kung amot atong sabton mga igsoon ang context nganong naisgot ni siya ni Pablo ngadto sa mga disciples tungod ni sa giving. Alright? So kaning sugarol ka, ikaw ang pinakadili manggihatagon. Di ba? Usay manghatag kag balato mga kaigsunan, pero dili gyud na siya ang kasing-kasing sa mga sugarol, di gyud manggihatagon gyud. Opposite kaayo. Muna ang Ginoo nagpromise siya sa mga believers, I will supply all your needs. Pero kung musalig ka sa gambling, wala ka aning bersikulo ha. Because you want to get your money sa instant nga kanang pamaagi, which is daog sa sugal. O liman ka, nisod ka, niya man, nipustara ka, niya, kung makadaog na, di ba? Dako kayo daog. Kung makadaog. kung mapildi, piting sakitas dughan. Pero dapat dirita mo salig mga kaigsunan. Sa gisulti sa Ginoo, mao na nga every time nga atong kalimtan ni nga bersikulo mangita taglaing paagi, unya mo kuyog ta sa mga kuyugan nimo imong higala mga igsoon nga unbeliever, dadon kaniya dito sa casino, dadon kaniya dito sa buwangan, dadon kaniya dito sa mga sugalan, kay dali ra ang kwarta, kung kamaulang ka, nya pasaligan ka, maay kay kuani. Kuani iapil imong kwarta, maay kay kuani di wa jukoy pildi. Bisan pag makadaog, pildi ka sa Kristohanong kinabuhi. Kay giinsulto nimo ang nagpromise nga providean ka sa imong needs. My God shall supply all your needs. So meaning, imong katunon ang system nga gihatag sa Ginoo para nato nga mga believers, which is giving. Kay kung hisgot ang kwarta, maabot ang panalangin or promise sa Ginoo nga finances sa atong mga kamot, kung atong katunon ang giving. Walay lain mga igsoon, dili pusta. Kung dili giving. Ang kanang paghatag nimo dili na pusta. Right? Imo nang giputos o gihatag nimo. Imo nang gihatag ikaw willingly, freely mga kaigsuonan. Without thinking of something in return. Ang kanang pusta, pamasin. Unya sa pagbutang nimo sa imong pusta, gibuhian ng imong kwarta, expecting and desiring nga naa kay makuha og balik. Insulto sa Ginoo. 2 Corinthians 9:8. Magpatudlo ta sa mga bersikulo mga igsoon. 2 Corinthians 9:8. Tanawa unsa ka powerful atong Ginoo sa pag-provide. Ingos Bible, mga kaigsunan, verse number 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Again, if you're going to study the context, giving gyapon. Muna ka mga Kristohanon nga maglisod sa finances, tungod kay wala nimo gidawat ang sistema nga gitudlo sa Ginoo nimo para maabtan ka sa mga finances nga gisaad sa Ginoo nimo. Amen? Now, if you believe that God is able to supply all your needs, mga kaigsunan, God is able to let that grace abound toward you. Ang pag-supply sa imo mga needs. Kung ni-believe ka, you must believe in His system. You must believe that giving is the way to be provided by God according to His riches. You need to believe, mga igsoon, that God is able to give back to you what you have given to the Lord.
Dapat mo believe ka ana mga igsoon. Na according sa verse 7, not grudgingly nor of necessity. Dapat imo ginang heartily gyud na nimo, imo ginang gihatag jud, imong og sa tithes imong giuli heartily, sa offering imong gihatag heartily. Mga kaigsunan. Unya, laliman ka sa balik igsoon kung nituo lang gyud ta, having all sufficiency in all things. Unya kung kana provided ka in all things, magunahon na pagkagsugal. The reason ay mga Kristohano mo pusta gyapog luto. Ngano man, na masin nga maprovidean ang ilahang ugma. Sultian ta ka mga kaigsunan, ang Ginoo tuan na sa imong ugma nagpaabot. Nagpaabot na ang Ginoo with an open arms. Nagpaabot na ang Ginoo with all the blessings for you. Because He is able. He is able mga kaigsunan to provide tanan natong panginahanglan. We just need to believe in Him. Amen? Mo-believe lang yun ta. Unya, sa atong pagtuo sa Ginoo, mga kaigsunan, according sa text, because we are what the Bible says. Ingon sa Bible, nga makapagrabi, makapadako sa imuhang mga pagpangalagad sa Ginoo. Good works. Now, kung wa ka kasabot nga, pag i-bless ka sa Ginoo monetarily, pag i-bless ka sa Ginoo financially, may kaakibat na nga responsibility. Mga kaigsuonan. Nasabtan na to? Kanay inigsugal bitaw, maghatag ka kag balato. Pero nalipay ba ka nakahatag kag balato? Maglagot ka, nanasan ni mga maduulag makadaog ta. Kumapildi ta, digin mo ambag og puhunan. Di ba? Ingon na ang unaon sa mga sugarol. But, being in the system of God, believing in His system, mga kaigsunan, that giving is the way that God will bless us monetarily in our heart. You should prepare yourself, mga kaigsunan, to give, to help in any ways. Any opportunities nga moabot, mga kaigsunan. You need to be a giver. Sabta na to? So, usana nga na-insulto because God wanted us to be a giver, not a taker. And you cannot be a giver if you are a gambler. Because gamblers are takers. Bantay ka mga kaigsunan, ang imong kauban nga, gusto ko makabawi. Na kay mga butang. You want to take his belongings. Luoy ka ng uban, madugay ka ng hasta ang ilang sakyanan. Wa na. Ipusta na, ang balay, ipusta na. Madugay ang asawa, iapilog pusta. Luoy bitaw. Ingon ana ng gambling, kuhaan ka mga kaigsunan, they are takers, they are not givers. Nalima ka tungod lang sa duwa, napildi ni mo niya, di gyud iuli gyud. Nila ingon ba nga, sige na lahin na lang, duwa na bitaw ni. No, because in gambling, they will take what you have. But in the way of God, mga kaigsunan, though you will release some amount of money, but it is not for you to be empty. It is for you to be full of blessing. Kalayog diferensya. Unya, kana nga promise sa Ginoo mga kaigsunan, atong questionon ang Ginoo, guha na punta, maghatag na punta, magkuhaan na punta, insulto. Pero sa dihang ni give in ang usa ka tawo sa sugal, mga igsoon, why kimi-kimi? Bisag nagkalisod na, mo linya gid suluto gyud. Linyahan pa jud. Offering di na linyahan. Amen? Hindi na ka magpaabot og dugay, hindi ka magpainit. Hasol kayo sa mga Christians nga moamuan na mohatod sa ilang mga giving, sa ilang offering, sa ilang tithes. Pero mulinya dito sa luto, init kaayo. Yan moagi ang sakyanan sa Kristohano na kaila muduko-duko. Ano muduko maka? Kay ba day kan sayop? Mo ni kadaot ron. Mas grabe na kay kaybaw kan sayop.
May tatog managad. Yampo, pastor. Kung numero. Iyampo ng numero. Kay, kung anak ka na murag pag-ingon ta, ignorante pag ni Kristiyano na ni. Gipaampo man ang iyahag sugal. Diba? Pero kung nang muduko ka, mulingiw ka, kay nahadlok ka, oy, kay baw ka sa gibuhat nga di na maayo. Mga igsoon, dapat magkatuon ka. God is able. God is able. Believe in Him. Ephesians 3:20. Tanawag kinsa imong giinsulto? Ephesians 3:20. The Bible says, "Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us." Tanawa na nag-unsa kanindot niyang atong kinabuhi. Mga igsoon, let God provide. He is able, even sa atong, kanang dili bitaw mag-agad mga kaigsunan sa limit sa ato ang capacity. He is able to do exceeding abundantly above all that we could ask or think. Laliman ka, anak. Dili agdon kung unsay kapasidad sa imong mauna-una. Dili agdon kung unsay kapasidad sa imong kanang bitaw mapangayo. Above. Muna kung nag-desire kay ngun ani ang kaya sa Ginoo, above mga igsoon, no limit. Muna nga ayaw insultuha ang Ginoo mga kaigsoon. Muna kita nga mga Kristohanon, it is a no-no nga mosalig ta og sugal in any form mga igsoon. In any form. Isa na mga simple lang nga mga sugal. Usay magadto mo, maglingaw-lingaw mo, adto mo, maulingin kaning mamista ba daghan tig sipyat oy. Adto kag karnabal mo, adto ka og kanang mga kalingawan, ay mga lugo diha unsa pa na kanang mga bisag unsa na lang. Basta na ipusta. Di ba? Dili na para sa mga Kristohanon. Gambling is an insult to God. Ikaduha, gambling is spiritually dangerous. Kuyaw ni para sa atong espirituhanong kinabuhi. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6 and verse number 5 to 9. The Bible says, "Perverse disputings of men, of corrupt minds, and destitute of truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself." Mga perverse, mga kaigsunan. Laliman ka, makadaog ka, mga praise the Lord. Amen? Tinood biya na, nga na mga Kristohanon nga namuhig manok o niya mutari. Nya before mo adto og buwangan, magampo pa. Huwag ikalibutan ba? Kanilaging dili matudluan. O dapat makaibaw ka mga kaigsunan, gambling is a sin. Dangerous na sa imong spiritual life. It is a perverse way of gaining. Dili na siya mao. Sayop na. Nalimad ka na. Perverse disputings of men of corrupt minds. And destitute of truth. Kuwang mga kaigsunan. Kuwang sa kaybalo. Ano yung mga tao? Nga ang kanang pag-gain, dili tanang pamaagi sa pag-gain, sakto. Ang pag-gain mo pinaagi sa sugal, piting sa yupa, ana. Verse number 6, "But godliness with contentment is great gain." O, nabay sugal anang godliness and kanang contentment? Pwede ba nimo na i-associate og sugal? Uy, kadaog na ka. Kung ako ni ipusta, murag ang imong utog, murag giswerte ko ronda. Dako na kikagpan, ako pa nang ipusta tanan, madubol ni dubol. Lilimag ka na dubol. Padagon niya po siyawa. Kanawa, swerte lagi na ko ron. Nya, ni uli, nga wanay nada. Wala. Mga kaigsunan, ang atong kinabuhi wala sa pamasin.
ang promise sa Ginoo is very sure. The provision of God is sure. Muna kung magsalig ta atong kinabuhi, giandaman ta sa Ginoo og mga sigurado nga mga panalangin. Unya gisalig nato atong Kristohanong kinabuhi sa mga pamasin, mga igsoon. What a dangerous way of entrusting yourself with those kind of things. Verse number 7. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. So, ayaw na sigig tutok anang kwarta, mga kaigsuonan. Kay kung nagsigag tutok anak, mga igsoon, ang imong hunahuna, ma-polluted siya. Unya, mura na ka o kanang mamatay na kagwa na kay gikuptan, mao man ang mahitabo. Pag mga sugarol, mura gyud maluyag wa ikapusta. Wala tay gidala aning kalibutan na, mo na ang pasabot ana, ayaw pag unahuna nga na kay makuptan, isalig sa Ginoo imong kinabuhi. Di ba? Isalig sa Ginoo. Nasud kay kas kalibutan wa kay gida, unya karon na anak kay nakuptan. Unya certainly ingon sa Bible, we can carry nothing out. So may imong gikabalak-an og ayos imong kinabuhi, be contented. Mga igsoon, in verse number 8, and having food and raiment, let us be therewith content. Muna matintal kag sugal kay double your money. At least mulamin-lamin ni atong pagkaon, at least nakay-gikaon. Amen? Nakay-gikaon, okay na, be contented. Verse number 9, tanawag unsa ka grabe mga kaigsunan na ikadalit aning sugal nawa ha? Sugal. But they that will be rich fall into, delikado ni, 1, temptation, and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Sultihan ka, kanang word perdition, wa pa niabot nimo, pero kaning sugarol, perdition ang imong kinabuhi. Pasabot ana, wa nakapildihono na gyud ka. Mura kag si Satanas ba, the son of perdition. Sige panghilabot pero klarong pildi. Mao na dako kay kag lipay sugarol kay kanya, kuman nakapalit ko nga balay, oy klaro kang pildi, wata. Mabot panahon, mabawi ra na sa uban. Mga kaigsuonan. Matintal ka. Temptation and a snare. Kay mura mo ka ana isik kuan ka, mura kay suyupon sa sugal ba? Kaya gusto nimong makuha og balik tong mga na-shoot na dito sa sugal. Gusto nimong mabawi. So, magbutang ka og lain na pod, lain madugay masuyop ka hasta ikaw. Naangko na ka sa laing mga tao. Ang imong kinabuhi di na ikay tag-iya. Meron ka foolish, lustful or hurtful lust. Sakit kaayo nga kanang kaibog o kasina, mga kaigsuonan. Masuya maka kana labi na nas kasino. Na naman mo idea kay na may mga salida nga nay kasino god ya. May mapildi, nay saputon pero nay makadaog, mura kag masina ba. Induta feelings ani makadaog. O di ba? So, naa diha, pero sakit na mga kaigsunan nga imuha ng sundon, sakit. Mo ni dili ni para ato. This is dangerous for our spiritual life, mga kaigsunan. It is a perverse way of gaining. Dili siya sakto. Dili siya sibo sa kamatuuran. Kani nga klase nga panginabuhi. Dili sibo yun. Now, Proverbs 15:27. Proverbs 15. Ma-associate man nato sa daghang klase panginabuhi, pero nindot kay siya mga kaigsunan kay musibo gyud siya sa sugal. Proverbs 15:27. Ingon sa Bible, he that is greedy of gain troubleth his own house, but he that hateth gift shall live. Tanawa mga sugarol, makapalipay baka sa imuhang pamilya? Kung sugarol ka? Daghan magani mo ingon nga hasta imong kalag gipusta na nimo. Wa yung kitag balay sa sugarol nga malipayon.
No, gawa sila nagkasinabot tanan, puro sugarol, gikan samahan ngadto sa anak. Mao na ilahang way of living, sugal. Pareha ra sila og kolor, pareha ra sila nga problema sa usag-usa, so masabtan ra nila. Pero kaning ang amahan ray sugarol, ang inahan ray sugarol, tanawag unsa nga kasakit ang madani mo sa imong family. Grabe oy. Amen? Maghilak pirmi ang kauban ni mos kinabuhi. Kung ang bana sugarol, ang asawa, mamiyahok ko eh. Mamiyahok ang asawa. Luoy kayo, kay misig kaugtas. Proverbs 28:20. Proverbs 28:20. The Bible says, a faithful man shall abound with blessings. Naagi hatag ang Ginoo nato nga pamaagi nga mapanalanginan ta, and if you're faithful, mga kaigsunan, abound with blessings. But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Again pag mo engage kag sugal, mo gyud na imong ma-imagine. Mo na imong ma-imagine, madato ko ni sugal. Mga igsoon, that is a deceitful riches. Deceitful na. Kay kanang kwarta nga daog sa sugal, mga blit na nga pasugalon juga. So whatever imo na daog, mga igsoon, labaw pa ang birahon unya diya sa sugal. Hutdan juga. Mo na kapait. Gambling is spiritually dangerous. So, Kristohanon man ta, we have a spiritual life. Ang kanang mga dili luwas, wala man na sila spiritual life. Tawhanon naman na ilang kinabuhi because their spirit is dead. They have just body and soul. The spirit is still dead. Pero kita, naman tayo spiritual life. Lahi ta, dapat lahi ta. Muna di kita pwede makipariha sa kalibutan. Are you listening? The world is not our competitor. Kaysa spirituhanong kinabuhi, there is no competition, but there is helping each other. Muna nakalahi. Kung makigkuan ka, makiguyon ka sa kalibutan nga pamaagi, buhi ka ning sugal. Nya sa sugal, walay cooperation. Walay helping each other. Because sa sugal, getting each other's money. Ang kunay mga kaigsoon nagkabtangan. Amen? So what a dangerous thing for our Christian life. Lastly, gambling is basically selfish. Pag muadto ka sa sugalan, mga kaigsunan, nag-imong ginahuna ra, ikaw nga makadaog. Di jud ka magunahuna nga makadaog imong tapad. Di ka magunahuna makadaog imong kontra. Ang imo ra gunahuna nga ikaw ray makadaog. Ikay makaangkon sa tanan. It is selfish way of living. Gambling. Genesis chapter 3:19. Una sa tanan gitudloan ta sa Ginoo how to live our life. Sa Genesis chapter 3:19. This is the way of life sa man, mga kaigsunan. Nga kung moapil ka, imong ilisan og sugal ang panginabuhi, dili na biblikal. Tanawag unsay biblical way how to live our life. Ingon sa Bible, in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Ang atong kinabuhi, magpasingot yun ta para ta mabuhi. Amen? Panington magani kag naka sa sugalan kung ang lugar alimuot. Pero lahi man ang pasabot sa pagpasingot diri. Ang pagpasingot gipasabot sa Ginoo, mag-ugmad man ka, magtrabaho man ka, mulihok man ka. Right? So that is how we are going to live our life. And that is why ang Ginoo mismo nasiya balaod, kung dili ka motrabaho, di ka pakanon. Kay mauna ang atong pamaagi sa pagkinabuhi. Mutrabaho gyud ta. Mao na kamo mga anak, na pasalamat mo nakakaon gihapon mo tapulan mo. Kaysa tinuod lang
ang balaod sa Ginoo, di pa kanon ang di mo trabaho. Di pa kanon ang di mo trabaho. Mao na. In 1 Timothy chapter 6, dirita mo close mga kaigsunan. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6, 10 to 12. Tanawang exalt this Bible. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Tanawa ang kanang gambling mga kaigsunan, way laing object diha igsuon kundili kwarta. Na kung mahut na nakagkwarta, diya pa na maapil na mga kabtangan, pero ang kwinta gyapon ana amount. Pili amount sa imong balay, pili amount sa imong sakyanan, bugtian og kwarta mga kaigsuonan. Kay nahurot na ang imuhang cash, ang imo na lang is butang. So kwarta gihapon ang counting ana. And the reason why you put your money there because you want to get more and your love is with money. Sa gisulti sa Bible, for the love of money is the root of all evil. Tanawa, pila nakabuk nga wagtang sa isabong. They don't care about life. Sa sugal, dali ra kay na mo patay ka. Nganong nidagan ka, pildi man ka. Kana mo pusta ka sa kanang buwangan, mga kaigsunan, ikaw man napildi ka, mudagan ka, ay gukdon ka, kulatahon ka. Di ba? Nga naman, para nila, big deal na, nipustagog ka. Kaya nguban, mamasin bang makadaog? Hindi magkapusta-pusta ka niya, o kay kwarta niya, nakadaog ka. Lipay ka. Inyag waka kadaog niya, pusta-pusta ka, o kay kwarta, singlon man na dayon. So, sineta mo, dagan ka. Nya mga tao tanan, gukdon magka. Nya lalaman way labot, mo may kusog mangulata. Di perti bunuga. Mga kaigsuonan. Mana many sorrows. Dako jud kasakit ang ikadalit aning gambling sa atong kinabuhi because money, ang imong kuan diha money. Any area sa atong kinabuhi that money is the most important object of your life. Mga igsoon, magdana siya daghang kaguol sa imong kinabuhi. Unya, mubunga na siya og daghang dautan nga pangunahuna. Bisan sa business, gitudloan na ba ta nga mag-business ta? For the reason nga malibre ka for discipleship. So you're going to live your life in righteousness. With the promise of God that He could supply all your needs according to His riches and glory. And you know how to use that riches, mga kaigsunan, to give glory and honor to the Lord. Muna reason, nga nung gitudluan ta, para mahimot ang free for the work of the Lord. But this is different. Gigamble nimo imong money because you want more money. You want more money. Mo na imong padakan imong pusta sunod kay para I want more. Mo na reason. You love money. So mo na maguba imong kinabuhi kay dautan ang imong nahuna. That is what the Bible says. Look at verse number 11. But thou, O man of God, na kita mga iya sa Ginoo, na gikan sa pastor ngadto sa mga membro, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Mayroon ka mga kaigsunan, nabay meekness, patience, aning sugal? Wala. Ug dugayon maganiglabay ng kanang unsa na klaseng sugala, masuko ngani ilabay na na. Di ba? Kung langay-langayon, masuko. Walay patience. So walay patience, walay meekness, labaw nang walay love, faith, godliness, righteousness. Na ba ni mga butanga sa sugalan? Absent ni tanan mga kaigsunan. And that is why gambling is not for us. Gambling is not for us. Kay kani di man ni selfish kind of life.
May ka love. Itudloan tas Ginoo, love yourself. Love others. Ang imong righteousness, asa man nimo i-apply? Sa imong kaugalingon? Sa lain tao. Di ba? Unsa pa na diha? Na? Godliness, righteousness, faith. Love. Di ba? Para sa uban, mga kaigsunan. So, sayang ang imong kinabuhi. Sayang kayo. Kaya nga naman, nalangkob ka sa imo rang kaugalingon because all you are thinking is you to win. You to get their money. Ikaw human, malipay ka nga na naghilak. Unya, Kristohanon ka. O, diba? O, ang uban, mutilaw-tilaw man ang sugal. Ano na, basketball ta. Ang mapildi mo, pakaon sa daog. Ngayon, hindi na nata mga untanan. Magduwa ta niya, pagkahuman, mga untatanan. Di ba? Lingaw-lingaw ba? Ambag-ambag na yun ta, pildi og daog, gasto ta. Lingaw man ang duwa. Mga igsoon, pero kung involved na ni mo sugal, awa na. Naay masakit, naay malipay, di na malipay ginawa na. Di na malipay, kaya di naman na siya love. May love, both should be happy. Makita ka, love, mga kaigsunan niya, usa gahilak, usa rin nalipay. Mabitang relationship, ang requirement ana is love. Both party, they love each other. Diha pa na mahimong malipayon nga pagpuyo or kinabuhi. Pero kanang napugos lang, kanang shotgun marriage. Labi na yung mga race, mga kaigsunan nga ilang ibuya, ilang mga anak, niya pagkahuman, ang ilang anak na ato'y nahigugmaan lain, pero wa sila mahimo tungod kay ang ilang way of life is ang ilahang kayamanan, ilahang sintro para di maadto sa lain nga race, ang ilahang kadato. Mao na magsabot-sabot sila sa lain pud nga dato. Oh, inyong anak ha, o ngamong anak mo atong ikuan ha, iminyo para ang atong kayamanan dili makatag. Kwarta may basihanan sa kinabuhi. Pag kwarta na may sintro, mga kaigsunan. Kasakit. O siya ang nato, we need to fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Igsoon, wa gyud ni sa sugal ning fight the good fight of faith. Hold on, eternal life. Naba ni makita ninyo, ma-apply ninyo sa gambling? Mga kaigsunan, bisa pag mayo kag-apply na kung pagtuo pa sa roy. Nagtuo dyan ko, nag-ampo ko sa Ginoo. Ang numero. Samtang labukay na ang manok, nagtiyong na yun ka, nag-ampo ka, Lord, panagkay tao ng pula, Lord. Ambot lang na imo. Nabag kayo sa labutan, sa imuhang kinabuhi as a Christian. Right? Nag-ampo ka nga, malipay ka, naay masakit, samtang nalipay ka. Dili na fight sa kanang good fight of faith. Mga igsoon. Amen? Kaning hold on, eternal life. This is talking about winning souls. Samtang hold on ka sa imong eternal life, mga kaigsunan, dili ka mag-share, ana. Ikaw ba, knowing, remembering all the time that you have an eternal life, it will remind you of your responsibility to tell others nga unsaon sad sila makaangkon sa maong kaluwasan nga imong naangkon freely. Muna pirmi tagi paunahuna si Ginoo, it is part of our armor as a helmet, mga kaigsunan, of salvation. To remind us all the time that there is salvation, that we need to preach to all creatures. Atong responsibilidad. Amen? Unya, mawagtang na siya, igsoon, mawagtang na. Nga naman, ang imong giunahuna, kwarta naman, kwarta. Mo nagingnan tas Ginoo, ayaw mo, plikay mo ana, tanawa sa verse 14.
that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Tanawa, walay lugar gyud igsoon nga hunungon nimo ang pagunahuna aning trabaho nato sa Ebanghelyo. Walay punto sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan, nga magunahuna ratag kwarta ug walay kalabutan sa buluhaton sa Ginoo. Sultian ta mo, mga igsoon, na magyunay kwarta ang gambol. Basig na mo suggest ba, pastor? Pwede tingali gamiton na ito, magsugal ta ba? Pero, atong gamiton sa ministry. O diba? Diba? Tempting kayo, magbuhat ta, pastor ba? Kanang raffle ticket ba? Raffle ticket. Sugal mo na. Sugal ng raffle ticket. Unya, mamaligya kag raffle ticket. Diba? Sa una, murag, kay sa eskwelahan pa, nabuhat og raffle ticket, murag okay ra na tingali, oy. Pero kung imo sabton ba, sabton nimo, the more ka mag-study about gambling, anything involving money, mga kaigsunan, without laboring, without, kanang nipustara ka ba, nipalit ka niya, kung pwede ka makadaog, sugal na. No, pwede man ta. Ano, ato sa inyong mga kaila, o fundraising, magbuhatag. Pero i-regulate magani na sa kuan, i-regulate na sa gobyerno, kanang maghimo ka na kay permit dapat ana. Di ba? Anything, mga kaigsunan, nga nipusta ka, gawa sila na nga pakapin sa imong gipalit. O di ba, nipalit ka niya, kuman, gitagang kag raffle ticket, libre, wakay, nada kay gipusta na. Pakapin na, kaya basig makadaog ka sa, tungod kay nipalit ka, you did not gamble, mga igsoon. Pero pwede gamiton ng raffle ticket sa gambling. Nga ang imong purpose, ni butang kag kwarta diha, nipalit ka og raffle ticket for the purpose of winning. That is gambling. Pero nipalit ka sa supermarket, gitagaan ka og raffle ticket, di na gambling niya ang premyo, sakyanan, balay, ana. O kanindot rag makadaog ka ana. Nipusta di ay ka, wa man. Nipalit naman ka, niya gitagaan kag raffle ticket. Right? O di na to sa tananon. Gipusta nimo imong kwarta. So, any form of kanabitang game or raffle ticket or anything, basta ang purma, ingon ani, nibuhi kag kwarta, gibalikan ka og hope, nga basin makadaog ka tungod kay nibuhi kag kwarta. So, ang atong pagkinabuhi, mga kaigsunan, remember this, irrevocable until the appearing of our Lord Jesus Christ. This is very important. Ang atong pagsalig dapat makita ang ngadto sa Ginoo. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo, mga kaigsunan, yes, we need money. We need finances sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Karon mangutan ako, what is siya kaybaw ana? What siya kaybaw ana? Mayon ka, kanang, wa na juga kaybaw, pastor. Kinahanglan may mga unoy. Ngano ang ginawa kaybaw ana? Kaya so maglain ta sa buluhaton sa Ginoo tungod kay murabag naipit ka kay wa gyud mo kaybaw nang kinahanglan may mo bayad sa bills. O ako'y mangutana nimo, wa kaybaw ang Ginoo ana? Kaybaw siya. Yang ano ningo man siya nimo, ihatag ang imong kinabuhi niya. Kaybaw siya na tanan nga nag-need ka, na kay personal need. Pero, sabta mga kaigsunan, He promised that He will provide all your needs. Ang problema, wala ka nakatuo diha. Mao na, hasta ang imong pagpangalagad sa Ginoo, murag sugal. O, kani imong pagsunod mga kaigsunan sa pamaagi, nga gihatag sa Ginoo nato, nga kinahanglan muligkas ka sa imong pagpanrabaho, unya mo invest ka diha sa businesses nga magamit nato para sa pagtabang unya ngadto sa mga nanginahanglan, mura kag nipustag sugal. Ano to mo tubo man ni. Ngano, nakay gibuhat, di ba kana magsugal ka, mubuta na kag kwarta niya, maguhat ka mo makadaog bagdi. Ay mo pamaagi sa pagbutang, mura ka nagsugal. No, you need to labor. You need to work.
Kay dili ni sugal mga kaigsuonan ang atong gisudlan. Dili sugal ang ato ang simbahan. Ibutang ka sa imong offering, unya magkuan ka, mag-expect ka nga mura kang nagsugal. Ang imong pag-offering pusta. Dili ka magunahuna og kanang balikan ka, but God has a promise for you. Pero di gusto sa Ginoo nga didto ni maibutang imong una-una. Ang gusto sa Ginoo nga imong i-address ang imong kaugalingon that God will take care of you. Dili kay kwentahan nimo ang Ginoo. Kay kung ingon ana mga kaigsunan, sugal ang imuhang pag-offering, sugal ang imuhang pagtabang, sugal ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Gihimo nimong gambling. Nasabtan na to. Mao na nga pag-abot sa panahon nga sige na kag-uli sa tithe, kung man imong kinabuhi, lisod gyapon kayo, ngano man ang imong ginahuna nga balikan ka sa Ginoo. Aw, pero may kapildi, o sa may tabo. Mangluod ka, di na ka, maluya ka, di na ka mangalagad sa Ginoo. Di ba? So, careful ka mga kaigsunan. Because even church, pwede na nimong hunahunaon sa pamaagi sa pagsugal. Kaya dibuhi, biya kag kwarta. Sakto? So, kaning ato mga resources, mga kaigsunan, dili ni sugal ha. Tinuod ni nga makapadato ni nimo. Pero dapat hinapinan imo kasing-kasing mga kaigsunan. You need to remember that it is not you that will make you rich. It is not the business that will make you rich. It is God that can make you rich. And that is why you need to mark your heart. Kay mo man niya kasing-kasing nato moy kuan kaayo, greedy. So markahan na nimo mga kaigsuonan ng imong kasing-kasing nga ang himayaon dapat dili ang salapi, kundi ang himayaon mga kaigsuonan ang nag-provide nimo, which is God. Unya abound sa good works. Adto padung na ang atong mga provision, adto padung sa good works, meaning sa pagpangalagad. So man atong kinabuhi as Christians. Amen? Nya believer kita nga mulabay naman ni tanan. Tuom day ka mulabay na tanan, pero nganon man nimo nagamiton ug unsay nanay mo sa paghimaya sa Ginoo. Bias man ning Christian usahay. Kumpara sa ato ang benepisyo, biblical ta. Pero kung benepisyo na sa uban, ito sa nanghuna-hunaon. Yung anak ta ba? Remember this No gambling. We are in the ministry. We live by faith. We live by faith. So we are not putting our money into sugal, kundi atong gipagamit sa Ginoo ang atong kinabuhi ug tanan nga naa involved sa atong kinabuhi para sa himaya sa Ginoo, dili para madato ta. Amen. Kay bao Ginoo kisay datuon, kay bao Ginoo kisay di angin datuon. Sultian ta mo. Amen. Kay ang datuon sa Ginoo kana na nakasabot nga ang kayamanan nga maangkon niya para sa uban. O syempre dili gyud na mahurot. Because the more you give, the more you will be rich. The more you give, the more you will be rich. Mo'y prinsipyo sa Ginoo. Pero, kung ang nasi mong una-una, kung unsay maabot sa imong kamot, ako ra ni. Di ka nga datuon sa Ginoo. Mao na masikag paningkamot nga madato, which is, it will not happen. It will not happen. Sabto na to, mga igsoon. Our life is in the hand of God. And He knows unsay maayo para nato. So let's keep on trusting in the Lord, mga igsoon. No to gambling. So, why Baptists don't gamble? Ngano? Unsay tulo kanindot nga rason karong gabi? Because gambling is an insult to God. Insulto na sa Ginoo. Ikaduha, gambling is spiritually dangerous. Imong gimurag gipakuptan nimo imong kalag si awa. Di man tada siya mo'y tag-iya. Right? Di ba gano'n siya kakupot sa atong kalag? Di naman siya kahilabot. Di na siya kahilabot. Pero mura bang imong gipakuptan niya. Number 3.
Gambling is basically selfish. Selfish. Imo rang kaugalingon, imo gyunahuna. So, ang kalipay nimo kasakit sa uban, obviously. Kaya kung duha ra mo nagsugal, usag yun ninyo mapildi. Kung ikaw nakadaog, ang imong kontra, nawadan. Napildi siya. So, nasakit siya, nalipay ka. That is not Christianity. Dili na siya godly nga klase nga kinabuhi. So, topic for the next lesson, mga igsoon. This is number 4 na sa atong X-rated. Why Baptists Don't Gamble, part 2. Sa lain nga angle. So, nanasad ni sa atong personal. Personal, mga kaigsuonan nga klase o sa atong kinabuhi. Ang atong lion. No? Lion na to. Unsa may mga attitude sa usa ka tawo nga sugaron. Unsa may mga problema nga iyang giatubang sa kinabuhi kung siya sugaron. Okay? So, karon ning Domingo sa hapon. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for rebuking us and reminding us nga daghan kaayong form sa sugal. Nga posible nga mabiktima ang mga Kristohano. Tuguti, Lord, nga ang kaning lesson amo gyud ning madaladala sa among kinabuhi, Lord. Nga dili gyud mi makaparticipate anang gambling in any form nga sugal gyud likayan namo. Because it will destroy our spiritual life. Thank you, Lord, for the verses. Thank you for the Bible, Lord, nga kanunay gyud andam nga tudloan mi. Salamat kayo sa balang espiritu nga mao'y mo pasabot namo, Lord, sa mga bersikulo. We believe, dear God, that the verses sa imong mga pulong, Lord, daghan kayong pwede na mo may apply sa mong kinabuhi. It will not speak only sa usa ka angle sa kinabuhi, but it will speak sa among entire life. So we are so grateful and thankful, Lord, sa imong gitudlo kanamo karon. Please, in this invitation, Lord, I pray that you bless your people to come. Maybe they would like to ask you to help them, O God, nga ma-avoid din nila ang sugal sa ilang kinabuhi. And they will also tell their disciples nga ang gambling is not for us. Especially kanang loto, Lord. Daghan kay Kristohano nga mopustag yapong loto. So I pray, dear God, that you help your people to believe in you, dili sa mga pamasid nga klase nga kinabuhi. Let this altar call give glory and honor to your name tonight. In Jesus' name. Amen. Amen. Why don't you come?